So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, malamang alam na po natin lahat yung ginawang katarantaduhan ni Amy Marcos dun po sa rally ng Iglesia ni Cristo na pinaratangan niya nga po na gumagamit daw ng droga ang ating presidente. Well, by the way, hindi naman yan yung topic natin eh. Ang pinaka-topic ngayon natin dito is ano ba talaga yung rason? Ano ba yung posibleng motivation kung bakit ginawa ni Amy Marcos to? Kasi in the first place mga kababayan, bilang isang normal na tao, pero na lang kung hindi normal si Amy pero bilang isang normal na tao, lahat po ng kinikilos po natin, palagi may dahilan po yan. So, obviously mga kababayan, ang dahilan talaga kung bakit ginawa ito ni Amy Marcos, sasabihin natin, politika. Pero may binabanggit dito, ang isa sa pinakamalapit nga po na kaibigan ni Presidente Bongbong Marcos. Oo. So, una, na-post ito ni Jesus Palsis. So, ito yung ito yung sinasabi niya, no? Tatlo pala. So, bombshell hints by Larry Gadon against ugly-faced Amy Marcos. Alam niyo kung ano nakakatawa dito, mga kababayan? Kahit po mga dilawan hindi po naniwala sa mga sinasabi ni Amy Marcos. Di ba? Kasi in the first place, lumang issue na po ito na pilit nilang binabalik. Alam nyo nang hindi effective, inuulit nyo pa. Alam nyo tawag doon insanity. So yung insanity mga streetwise, ibig sabihin nun, repeating the same mistakes and expecting a different result. Di ba? Paulit-ulit mong ginagawa yung mga bagay na yan, isa lang naman yung nagiging resulta, pero nag-expect ka pa rin ng ibang resulta. So, gets nyo naman yun, di ba? So ngayon, sabi nga po dito ni Jesus Palsis, no, na, sabi nga ni Larry Gadon daw, malapit na daw kumanta yung bagman ni Amy Marcos sa DPWH sa Ilocos. O, di ba? Actually, matagal na po natin na pag-uusapan yan. Na-content na po natin yan na mukhang may sabit po talaga yung Ilocos Norte nasa sa flood control. O, di ba? Tandaan natin na si Amy, naging senador po yan 2019 noong panahon ni Digong. Oh. Ang mga diskaya ay contributors or donors daw sa campaign ni Amy Marcos. So ito yung mga malupit. So hindi na pagbigyan sa mga pwesto or appointments na hinihingi. So sabi nga daw po, ito daw po yung mga posibleng dahilan kung bakit nga daw ginawa ito ng ate ni PBBM, no, na siraan siya sa harap ng maraming tao. So hindi pa po nakakapanood ng video po na to, maganda share ko na rin po, no. So ito po yung video ni Larry Gadon. Panoorin natin to. Sige. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta
sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara. Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang corrupt na sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon nyo ang isip ng mga Pilipino dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption, takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka, hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resign si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Yan, nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. No, di ba? Oh. So, akala ko magmumura si Attorney Larry Gadon. Akala ko magmumura siya no. Pero by the way, mga kababayan, no. Content ko na dati yan no. Itong flood control nga po sa Ilocos Norte, mukhang imbestigahan. Kailangan hanapin ko kung makikita ako, tinan ko. Yun, to nakita ko na, so share natin to, no. So 4 days ago pa lang pala tong balita na to. Bago-bago lang pala to. Kaya pala. So ito, yan ito. Ito. Wait lang. Yan, okay.
Yun. So, ito. Teka lang, ayusin natin. Yan. So, dito, sabi dito mga kababayan, no? Lakihan natin, para mabasa natin. Yan. ICI inspects Diskaya Flood Control Project in Ilocos Norte. Kasi nga po, no, ang pinakamarami nga daw po na nagawa, nakagawa po ng flood control sa Ilocos Norte, mga Diskaya. So, tandaan po natin, no, baluarte po ni Amy Marcos ito. Naging governor siya dito. At syempre po, no, baluarte niya to. Oh, di ba? Malaki yung chance na yung mga proyekto sa kanya galing. Siya yung proponent. Oh. For the first time, ito kailan lang to? November 13. Oo. For the first time, the Independent Commission for Infrastructure inspected flood control projects in Ilocos Norte on Thursday. So, ito, ano yan? At least you get the point. No? So, tingnan ninyo So, kung kailan nga po nagkaroon nga po ng investigasyon sa flood control project, mga kababayan, bigla rin po lumabas po yung issue na kakantanda daw po yung bagman ni Amy. Na tulad nga ng isiniwalat nga po ni Atty. Larry Gadon. So, and by the way mga kababayan, no, yung mga pabor nga po na sinasabi ni Larry Gadon, nababalitaan na rin po natin yan. No, na may mga gusto talagang ipasok si Amy Marcos sa gobyerno sa panahon ni PBBM ngayon sa admin niya na hindi po talaga pinagbigyan ni Presidente Bongbong Marcos. Nababalitaan na po talaga natin yan. For example, meron siyang gustong ipasok sa PAGCOR. Di ba? Si Amy, meron din daw pong gustong ipasok sa PCSO. Si Amy. Pero hindi raw po ito napagbigyan ni PBBM. So malamang yan ang NI ng mga rason. So yun mga babayan, so kayo po, no, naniniwala po ba kayo dito po sa mga sinasabi nga po ni Atty. Larry Gadon regarding nga po sa posibleng motivation kung bakit ginagawa ito ni Amy? Kasi bilang isang normal na tao, mga kababayan, lahat ng kinikilos po natin at sinasabi natin, palaging may dahilan po yan. Di ba? Ewan ko lang kung normal si Amy, kung kasi bilang normal na tao, ganun di ba? So yun, ayun na yung topic natin. Gusto ko lang i-share dito yung sinabi ni Atty. Larry Gadon. Okay. So yun mga ka-stitchers, so comment lang po sa baba kung ano nga po masabi nyo nga po dito. At syempre, binabasa ko pong lahat yan. Okay? So dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.